Magandang hapon mga kapuso, episode 5 na po tayo ng Stolen Life araw ng Biyernes. Nakita na nga ni na Lucy na okay na naman daw ang lagay nito ni Darius. Dahil nga sabi nga ng doktor, malakas daw ang kanyang pangangatawan at talagang lumalaban siya, kaya nakatulong din yun para maging successful ang operasyon. Sabi naman ni Joyce, tara na bro, umalis na tayo dito kasi mapapahamak ka. Yari ka dyan kay madam, kapag nahuli ka baka ipakulong ka pa. Ngayon nung pag-alis nila, dahan-dahan silang umalis na para bang wala silang nakikita, parang patay mali siya. Kaso sa kasamaang palad, nahuli siya nung lola ni Darius at yung pinsan nito. Hoy babae, dito ka pala sa ospital? Opo. Alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo na yung sinasabi mo, nakita mo ang apo ko sa vision mo, sa panaginip mo, kaya natatawa sila lalo na yung pinsan na papangisi. Kaya ikaw, naniniwala ako, nakasabot ka. Modus mo to di ba? Modus niya to. Sabi naman ni Lucy, wala po akong ginagawa. Basta po nasabi ko na po yung nasabi ko kanina. Basta, ang alam ko dapat nakakulong ka. Nadidimanda kita. At tinawag na nga si Ace para tumawag na ng mga pulis. Kaso, nakatakbo na nga itong sina Lucy saka si Joyce. Samantala, yung staff nga ni Darius nagre-report kay para kinakamusta kasi ni Para kung ano ng kalagayan ni Darius. Sabi naman, ma'am, okay na naman po si sir. Ayon po kasi sa mga chismis dito, meron daw po nagligtas sa kanya at siya rin po yung nagdala sa kanya sa ospital. Wala po akong masyadong information na nakakalap kung saan pong hospital dinala si Sir Darius. Family issue daw po kasi. Kaya pasensya na po, wala po akong any informations na mabibigay sa inyo. Sabi naman ni Para, gusto kong pasalamatan yung tao nang ligtas kay Darius. Ngayon, eto na. Nagulat naman tong si Joyce dahil nga nakalagay nga sa pahayagan na wala man lang recognition si Lucy. Basta't nga naman mga mayayaman, sila-sila na lamang. Hindi man lang pinasalamatan itong si Lucy na siya mismo yung nagligtas kay Darius. Sabi naman ni Darius, hayaan mo na. Ang importante, na iligtas ko siya. Yun naman pinaka-importante. Saka, natapos na naman yun, kaya wala na. Sabi naman ni Joyce, ganun-ganun na lang yun. Wala na kayong connections, wala na kayong pagkikita, paano yung spark yung nakaraan? Diba nag-spark kayo? Ano ba pinagsasabi mo, Joyce? Basta tapos na yun. Ayoko na kasi makadagdag pa ng problema kasi pag nagkita kami, baka mapahamak na naman ako, baka sisihin pa niya ako na may kinalaman ako sa krimen na nangyari sa kanya, diba? So delikado na rin. Basta focus na lang tayo sa trabaho kasi after nito meron pa tayong dadalhin ng mga deliveries ng mga bulaklak sa halaman. Ayun, diba? Kasi nga talagang botong-boto itong si Joyce dahil nakita nga niya na kuryente sila noong una nilang pagtatagpo, diba? Samantala, ito namang si Para, pinuntahan na nga si Darius sa ospital. Nalaman din niya. Ngayon, nagkamali na si Darius. At tuwan-tuwa naman yung lola dahil nga nagkamali na nga yung kanyang apo. Sabi naman ni Para, Mamita, nandito ka na pala, Para, iha. Naku, balik ka na pala ng Manila. Opo, bilisan po kasi. Kaya po, rush po talaga. Ngayon, ito namang si Ace, pinagnanasaan tong si Para kasi nga ang sexy ng suot niya Ito namang si Para, nagpaliwanag, pasensya na kayo Mamita, hindi ko man lang natulungan agad si Darius kasi nasa convention meeting ako Sabi Ngayon, naalipungatan na nga si Darius, sabi niya, hinanap niya agad yung babae. Sabi naman ng lola niya, anong babae? Nasaan po yung babae na nagligtas sa akin? Ngayon, naalala ng lola na ang tinutukoy ni Darius ay si Lucy, yung nakaharap nga niya. Sabi niya, huwag mo nang pansinin yung babae na yun. Umalis na siya. Tingin ko meron siyang kinalaman sa aksidente mo. Diba? Sa pagkakapatay sa'yo. Sabi naman ni Darius, wala po siyang kinalaman, lola. Siya po ang nagligtas sa akin, kaya po gusto ko siyang makita. Ayun. So ito na nga. Lumabas na nga itong si Para nga bumili ng kape at binalikan yung Mamita niya. Sabi niya, Mamita, mag-coffee po muna kayo. Saka wag na po kayong masyadong sumimangot. Sige ka, magkaka-wrinkles ka. Sabi naman ni lola, Para, iha, meron lang akong ipapasuyo sa'yo. Ano po yun? Anything po, basta po pagdating kay Sir Darius, madali lang po sa akin yan. Gusto ko sanang pigilan mo yung babaeng gustong makita ng apo ko. Ayoko nang makita siya dahil mapapahamak lang ang apo ko dahil malakas talagang kutob ko na may kinalaman siya sa krimen na yun.
Alam mo ba, meron pa siyang nalalaman na kabaliwan na sinasabi, sabi ni Parano. Ano po bang kabaliwan yun? Sabi daw niya, nakita daw niya sa panaginip yung apo ko, yung tinatawag daw niyang vision. O di ba kabaliwan talaga, sabi ni Parano. O nga no, kabaliwan nga talaga. Hayaan niyo po mamita. Hindi niya na po makikita yung babae na yon. Ako na po ang gagawa ng paraan. Samantala, naghatid na nga sila ng mga bulaklak na delivery nitong cafe na to. Ngayon, pagbaba ni Lucy, dahil siya nga ang driver ng pickup truck, nakita niya yung Rigor Builders, diba, yung isang nila, site nila. Ngayon, pagdating naman ni Joyce, sabi niya, pwede mo naman kasing tawagan kasi nahuli niya yung best friend niya, tulala. Ginulat niya, diba? So sabi naman ni Lucy, naku, wag na Joyce. Sabi, okay na sa akin yun. Basta, ang mahalaga na iligtas ko siya. Sabi naman ni Joyce, 1 linggo na nakakaraan, no? Nakalilipas. Hindi mo lang talaga siya tatawagan man lang. Ngayon, saktong dating naman ni Darius sa kanipara. Nung paglingon niya, nakatalikod na tong si Lucy. Sayang, nagkita na sana sila dahil tinawag agad siya ni Joyce eh. Kailangan na nilang pumasok para nga ipasok na yung mga in-order sa kanilang mga halaman. Ngayon, biglang kumirot itong tiyan ni Darius. Sabi naman ni Para, "Sir, okay ka lang ba? Dapat hindi ka muna pumasok kasi nakaka-1 linggo pa lang bago yun mangyari." Sabi naman ni Darius, "Okay lang ako. Medyo kumirot lang. O tara na, pasok na tayo sa loob." Pero bago siya pumasok, sabi niya, "May pakiusap lang ako, Para. Gusto ko hanapin mo yung babaeng nagligtas sa akin." Ngayon, nag-roll eyes na naman tong si Para. Sabi niya, "Oh, umiikot na naman ng mga mata mo. Sige na." Sabi naman ni Para, "Sir, nag-aalala lang ako sa'yo. Kami ni Mamita, di ba pinagbawalan ka na niya? Baka kasi hindi natin siya kilala ng lubos at baka criminal din siya, kagaya ng mga nagpahamak sa'yo." Sabi naman ni Darius, "Kilala ko ang mga may gawa nito sa akin. Kaya naniniwala ako na wala siyang kasalanan." Ayun. So ito na nga. Pumasok na nga sa loob si Darius kasama si Para. Samantala, nung paglabas na nila ng site nila, nakita na ni Darius sa di kalayuan kung si Lucy. Tapos na nga yung visiting hours niya, di ba? At tapos na nga rin tong sina Lucy na mag-deliver ng mga bulaklak at pinaandar niya na yung pick-up truck niya. Ngayon, nagmo-music pa sila dahil na-request nga ni Joyce music daw. Ngayon, hinabol ni Darius. Talagang tinakbo niya kahit na masakit yung sugat niya, yung tahi, hindi pa masyadong magaling talaga. Umaawat naman si Para, "Sir Darius!" Ngayon, habang nagpapatugtog sila, nakita ni Lucy na may humahabol sa kanila. "Darius!" Yun. Bigla siyang bumaba. "O Darius, ikaw pala." Yun. Biglang lumapit si Para, sabi niya, "Ano? Ikaw yung sinasabi ni Sir Darius na nagligtas sa kanya?" Sabi, "Talaga nga naman, nakita lang kayo ni Sir Darius. Binigyan mo na agad siya ng kamalasan, minalas agad siya." Sabi naman ni Darius, "Teka lang, kung ganon magkakilala kayo?" Sabi naman ni Para, "Yes sir, siya po yung unprofessional na supplier natin." Sabi naman ni Lucy, ano naman kung ganon? Ako nga ang nagligtas sa kanya. At saka sir, pinsan ko rin siya." Sabi naman ni Darius, "What a small world. Akalain mo nga namang magkakilala kayo at magpinsan pala kayo." Diba? So niyaya ni Darius na kung pwede, maimbita siya na magmerienda ngayong hapon. Umawat naman si Para. Sabi naman ni Darius, "Okay lang ako, Para. Sige na, bumalik ka na sa work." At sumakay na nga tong si Darius sa may sakyan, di ba? At nakipagkamay din itong si Joyce. Bago sila sumakay, nakipagkamay muna itong si Joyce. Kaso, nagmano sa kanya si Darius. Nakatoto eksena to eh. "Ako po si Joyce, the BFF." Yun. Tapos nung sasakay na nga sila ng pick-up, di ba? Dahil nga ihahatid nga ni Para yung sakyan ni Darius sa may venue. Ngayon ang ginawa naman ni Darius, sumakay na rin ang sakyan niya. Pagbubuksan niya nga sana ng pintuan ng kotse itong si Lucy, kasi nakuryente sila, nagka-spark ulit. Ngayon sa pagkakataong ito, magmemerienda na nga sila. At niyayaya na rin nila si Joyce na kumain din. Sabi naman ni Joyce, "Naku, dalawa lang itong upuan na to. Tama na po ito sa inyo. Saka kailan naman po talaga dapat na magmerienda. Huwag niyo na po ako isama. Okay na po ito sa akin yung isang balot daw ng tinapay." So ngayon, bago nga sila mag-order, nag-excuse muna tong si Joyce na kung pwede, kausapin muna yung BFF niya. At dinala nga niya ito sa likod ng kortina. Sabi niya, "Oh, besh, bro, magpaganda ka ha.
Yan. Binigyan siya ng lipstick. Binigyan din siya ng paalala.